morning, guys! Today is Friday! Weekend, guys! So, ngayon, guys, ay pupunta kami. Magpapasama ako, guys, sa friend ko na magtatanong ako kung paano pag-invite dito ng aking anak. Kasi gusto nilang mag-tourist dito sa Germany. So, magtatanong ako sa City Hall kung ano mga requirements nila para makapunta dito yung anak ko as tourist. At saka yung asawa niya at saka yung apo ko, guys. So, tingnan natin mamaya. Pero guys, mamaya hindi ako mag-ano sa loob ng City Hall kasi bawal ang cellphone dito, guys. So kasi masyado ang data security dito ng mga tao ay napaka-higpit. Kaya guys, follow up ko kayo mamaya. Eto guys, nakabis na ako. Pupunta ako ng City Hall para kumuha ng impormasyon about invitation papunta dito as tourist. Okay, see you later again. So guys, ayan, katatapos ko lang galing sa City Hall dito sa lugar ko, guys. So, kumuha ako ng information kung paano ng invitation na isa sa pamilya ko ang iimbitahin kong papunta dito. So, ito na yung papel na binigay sa akin. So, ngayon, ang sabi sa City Hall sa akin ay ito ang papel, andito sa taas yung aking pangalan, tapos dito sa ibaba yan yung kung sino yung pupunta dito na iimbitahin ko, tapos kung ilan yung anak nandito, tapos alam nyo guys, ang hirap-hirap talaga mag-imbita dito ng pamilya mo sa Germany, kahit magtuturis lang, ang hirap talaga. Ang kailangan nila sa akin guys ay passport na copy ko, tapos yung residence ID ko dito, tapos yung incoming income ko dito guys sa Germany, yun kailangan ko yun, tapos yung payslip kailangan din nila. Tapos yung payslip ko guys, kailangan nila ng kopya ng 3 months na payslip ko. Tapos at saka yung yearly payment na yung parang tax declaration, yung ganun ba? Yung yearly incoming ng ano ko dito ng sahod. Tapos kung ikaw ay halimbawa independent ka, may business ka rito, kailangan nila din ng papel doon na kung anong business mo, ganyan. Ngayon ikaw naman ay workers, kailangan din nila ng ng Bescheinigong na nagtatrabaho ka dito sa Germany, pero pero hindi na yun iningi sa akin kasi makikita naman yun sa payslip ko kung ano pangalan ng company pinapasukan ko. Tapos kailangan din nila guys ng ano ba to, ng papel sa akin kung magkano ang upa ko sa bahay, at kung akin ba yung kung anong may-ari ba ako ng bahay o nangungupahan ako. Kailangan din nila ng papers ng kontrata ko doon sa may-ari ng bahay na inuupahan ko. Yun ang nakalagay dito. Tapos kailangan din nila ng ano ko guys, ng payslip ko sa bangko, yung monthly incoming and outgoing ko sa bangko. Ayan, kailangan nila yun. Tapos yung kailangan din nila sa akin na binabayaran ko ng yung mga bills ko, kagaya ng kuryente, telephone, ganyan. Tapos kaya
yun ang hiningi nila sa akin. Kaya alam niyo ba guys, ang hirap-hirap. Kasi, tapos guys, ang pinaka-importante kasi itong papel na to dito, nakalagay pa dito guys, kung ano man mangyari doon sa iimbitahin mo dito, ikaw ang mananagot doon. Kaya kasi siyempre pag mag-iimbita ka, responsibilidad mo lahat 'yon. Kung ano mangyari doon sa papupuntahin mo dito, ikaw lahat ang aako kung ganyan. Tapos kailangan ko din guys, ikuha ng insurance yung iimbitahin ko dito. Halimbawa, 3 sila guys. Ayan, kailangan ikuha ko sila ng 3 months na insurance bawat isa sa kanila. Kasi ang magiging visa nila dito guys ay 3 months. Although kahit 1 week ka lang dito magpunta or 2 weeks mag-stay sa Germany, ang magiging visa mo dito is 3 months. Schengen visa yun guys. Tapos, kung dito manggagaling yung invitation mo, hindi na hihingan yung wala silang sinabi sa akin na kailangan pa ng ganitong papel ng iimbitahin ko dyan sa Pilipinas. Wala silang sinabi na yung iimbitahin mo sa Pilipinas, kailangan din nila mag-submit ng mga papel sa German Embassy. Wala silang sinabing German Embassy ng Philippines guys. So, wala silang sinabing ganon. Basta ang importante lang ako. Kasi ako yung magi-invite. Kaya lahat ng responsibilidad ay nasa kamay ko guys. So, ayun ang mga iningi sa akin nila. Passport copy, passport ko. Tapos yung residence ID ko dito. And then payslip ko ng 3 months, payslip ng sahod ko dito. Tapos yung incoming and outgoing ko sa bank statement, kailangan din nila sa akin. Tapos kailangan din nila sa akin ng rent kontrata guys, sa may-ari ng bahay ko na inuupahan. Kailangan din nila yon. Kasi gusto nilang malaman kung magkano ang upa ko sa bahay, kung ano mga binabayaran ko. Kasi tapos, yun ang kailangan nila sa akin. And then, kailangan ko din the most important guys is yung insurance na kukunin ko para doon sa iimbitahin ko dito. Kasi, bakit importante yon? Kasi kung ano mangyari sa'yo dito sa Germany, ay nakasecure ka na mayroong magbabayad sa'yo sa hospital, magkasakit ka dito anytime. Ganon sila dito guys. Kasi dito sa Germany, lahat dito naka-insured ka. Parang PhilHealth dyan sa Philippines. Ang kotse mo kailangan may insurance. Hindi mo pwede i-drive ang kotse mo na walang insurance. Kasi pag alimbawa may aksidente kayo by car to car, so mababayaran mo yung damage ng ibang auto. Ganon. Tapos sa tao, importante yun. Lahat dito guys, ultimo pag silang pa lang ng anak mo ganyan, naka-insured na sila. So yun ang importante. So ngayon, aalamin ko pa kung magkano ang insurance ng bawat isa. Kasi gusto pumunta dito guys nung anak kong panganay, kasama yung asawa niya at saka yung apo kong 7 years old. So magtuturis lang sila dito. Siguro mga 2 weeks sila lang dito kasi may business naman sila sa Philippines. So hindi sila pwede dito magtagal. So pag Schengen visa, pwede ka mag-tour dito sa Europe, kagaya punta kayo ng Paris or Italy, ganyan, or London. So as long as you can pay your travel, walang problema yon kasi Schengen visa ka. So ngayon, iyon ang aalamin ko kung saan kung magi-inform pa ako guys ng insurance nila kung magkano
ang bawat isang tao good for 3 months. So iyon ang pinaka-importante. So ngayon, titingnan ko kung maanuhan ako kasi lahat naman guys ng kailangan nila mayroon ako. Ang wala lang ako guys ay pera sa bangko. Ay, yung payslip, mayroon ako noon guys. Ano? Pero pag nakita nila siguro na walang laman yung account ko sa bangko, ay baka i-deny nila na mag-invite ako ng kamag-anak ko dito. Pero kung siguro kasi guys, pag in-apply ko na to, may nakalagay pa siya dito kung kailan sila pupunta dito sa Germany. So ngayon, hindi ko muna ilalagay dito kung kailan kasi pag ibinigay ko to guys, siguro aabutin ng mga 6 weeks pa bago nila approvean itong papel kung ako ba qualified na mag-invite. So in 3 months na yan guys, siguro magkakaroon ng laman na yung account ko kasi kagagaling ko lang sa Pilipinas. Kababalik ko lang ng January. So kumbaga yung mga savings ko ay nauwi sa Pilipinas. So ngayon mag-start na naman ako mag-savings at saka para magkalaman yung account ko. Or pwede rin naman guys na hahanap ako dito na mag-sponsor na yun ang palalabasin ko na yun ang gagastos doon sa pamilya ko na pupunta dito. So we will see kasi guys 3 months naman to bago ma-approvean. So ngayon hindi ko pa alam kung kailan gustong pumunta dito ng anak ko. So ngayon tingnan natin kung ma-approvean ako. Kung hindi, wala akong magagawa kasi guys, ganun talaga kahigpit dito sa Germany pag ikaw ay mag-i-invite. Tapos kailangan talaga eksakto ilalagay mo yung day kung kailan sila pupunta at kung ilang araw sila dito mag-i-stay. Kasi guys, dito kasi sa Germany, hindi uso dito ang TNT. Walang TNT dito kasi pag kayo pumasok ng Germany guys, nakalagay na sa airport ang arrival nyo doon. Ngayon, pati yung departure nyo doon guys, nakalagay na yan sa computer dyan sa airport. Ngayon, halimbawa ang departure nyo, ang date, halimbawa ganitong date at hindi pa kayo guys lumalabas ng Germany, ang gagawin nila ay pupuntahan ako sa bahay ko at hahanapin nila yung tao na yon na inimbita ko kung bakit hindi pa sila lumalabas ng Germany. Ganon kahigpit dito. Kung sa Amerika or sa ibang bansa guys, pwede kayo mag-TNT. Dito sa Germany, hindi kayo makakalusot dito ng TNT. Ganon kahigpit dito. Kaya nga sabi ko nga sa Rat House, bakit sabi ko, pagdating sa mga Asian people, ang higpit nila. Kahit may magulang na sila dito, ang higpit nila sa mga tourist dito sa Germany. Lalo na sa mga Pilipina, Pilipina guys. Kahit sa ang bansa, pagdating sa Pilipino, ang higpit nila kasi well known na ang Pilipino guys na mga nagtuturi sa ibang bansa tapos hindi na bumabalik sa Pilipinas. Kaya napakahigpit. Pero dito sa Germany, hindi kayo makakalusot dito ng TNT. Kasi kontrolado kayo sa airport pa lang. Dito lahat computerized. Pagpasok nyo, paglabas nyo, recorded na kaagad yan. So guys, kaya yung mga magtuturis dito sa sa Germany, ayan nakita nyo na napakahigpit at sana makatulong to sa inyo dahil kung walang mag-iimbita sa inyo guys papunta dito, mas lalong mahirap mag-apply ng tourist dyan sa German Embassy sa Pilipinas kasi ang dami nilang hihingiin sa iyo dyan.
pag mga normal na tao ka. Pero siguro kung ngayon mga milyonaryo ka dyan sa Pilipinas, kung mga entertainer ka, ganyan siguro madali silang kumuha. Pero kung normal na tao kagaya natin, yun mahirap. Ang dami. Mache-check nyo yan sa Google dyan sa Pilipinas. Kasi chinek na yan ng anak ko. Ang dami nilang kuskus balungos na hinihingi sa pag-a-apply ng visa papunta dito sa Germany. Kung walang magi-invite sa'yo papunta dito. Kaya ngayon, try ko kung ma-approvean ako guys, then swerte ng swerte. So ngayon, tingnan natin. So guys, that's all for today, and hopefully guys, sana nakatulong sa inyo ang informasyon ko na to na mag-invite ng kapamilya mo papunta dito, or yung mga magtuturis dito guys sa sa Germany na normal people lang. Napakahirap guys, ang dami nilang hinihingi. So we will see kung ma-approvean ako, thanks God. Kung hindi, okay lang. So guys, and thank you for watching guys, and see you next video. Bye! And if you like my video guys, please don't forget to like, subscribe, and share na din po. Okay, bye. Have a nice day.